Hello, isang magandang umaga po. Anong oras na napanood ito? Kumusta po kayo? Sana po ay okay lang po kayo. God bless you po sa ating lahat. Meron lang po tayong konting tatalakay. Bigyan ng konting kaalaman kung magkakaroon tayo ng ah, kaalaman kung paano ba lalakas ng isang mananampalataya. So bago tayo magsimula, nais ko po sana humiling sa inyo ng isang subscribe o like o kung mas marami pa tayong magagawa na video ay mahalaga na po sa amin ang inyong subscribe. Salamat po. So, proceed na po tayo sa ating tatalakay. Ah, ang tatalakay natin ay kahalagahan ng nasa pagtitipon kasama ng kapwa mananampalataya. Growth o group. So, ganito po ang sinasabi sa atin na growth o kahalagahan ng nasa pagtitipon kasama ng kapwa mananampalataya. Sabi po sa Gawa, chapter 2, verse 44, 46, 47, ang lahat ng mga nagsisipinapampalataya ay pagkakatipon ay lahat nilang pag-aaral ay nasa kalagahan ng araw-araw. Araw sila'y sila'y nagsisipan ng tiling matibay sa pagkakaisa sa templo at nasa pagpuputol ng tinapay sa bahay-bahay at nasisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangupuri sa Diyos at nagtatamo ng pagkalingap ng buong bayan at idinadagdag sa kanila ang Panginoong araw-araw ng kaligtasan. Ayan po, dadagdag sa kanila ng kaligtasan. Paunang salita, ang mga pananampalataya ng bagong tipan ay nasa mga root or group. Gawa 20, chapter 20. Kung paano hindi ko ikinakait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na sa pakinabang ng hayag man itinuturo sa inyo ng mga bahay-bahay. Ayan po. Ihayag ng Diyos itinuturo. Kahulugan ng group o growing relations by of giving the word transforming hearts. Mga grupo ito ng mga mananampalataya na nagpulong o nakikita-kitang regular minsan sa isang linggo na may layunin na mapaunlad sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ayan po, may layunin. Kasabay sa kanila na pakikisama sa fellowship ng mga kapwa mananampalataya rin na nakasentro sa salita ng Diyos. Ayan po. B, ito ay isang lugar kung saan maranasan ang kapangyarihan, presensya at ang layunin ng Panginoon Jesus sa buhay ng isang tao. Ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga tao ng iglesia. Ang group ay mga small teaching center kung saan ay ang salita ng Diyos ay itinuro sa kapwa sa payak ng practical na paraan nang kasama sila sa mga kada linggo ay naipapanalo kay Kristo. Ang prinsipyo ito ay naroon noong panahon ng sinaunang iglesia. Ayan, bawat nilang ay nagsimula sa isang cell o ito ay ang group o lumaki at lumami at naging mga organ tulad ng mata, tenga, kamay, paa at babang bahagi ng katawan. Gayon din tayo na higit na mabilis na lalago kasama ang patulad nating mananampalataya, buhay na Diyos na sama-samang mag-aaral ng kanyang mga salita. Mga dahilan kung bakit dapat tayo maging bahagi ng grupo. Una, maging palaging maapoy kasama ang mga grupo. Yan po, maapoy tayo. Ito ay ang naghahatid ng tunay na paglago. Ang unang iglesia ay lumago sa spiritual, gayon din sa pila. Gawa 2:44, 46 hanggang 47. At ang lahat ng mga nagsisimpalataya ay nakapagtipon at lahat nilang pag-aari ay kalahatan ay araw-araw sila panatiling tibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain at may galak at may katapatan sa puso na nagpuri sa Diyos at nagtatamo ng pagkalingap ng buong bayan at dinagdag sa kanila ang Panginoon araw-araw na naliligtas. Pangalawa, matuto kang sumamba sa Diyos. Matuto kang sumamba sa Diyos. Sabi ni Juan 4:23-24. Dapat marating ang oras na ngayon ay mga nasa sambahan ng mga tunay na mananampalataya ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat nahanap ng Ama ang gayon na maging mananambal sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba sa kanilang masisimbahan sa Espiritu at katotohanan. Yun. Pangatlo, turuan sa salita ng Diyos ang maging kabilang sa K5, Kingdom, Disciple, Truth o Fivefold Ministry. Ito ang aspektong paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa iglesia. Bawat iglesia ay may importunidad na maabot ang mga
naliligaw at nalunggang natulungang mapalakas at maturuan ang mga ito sa salita ng Diyos sa loob ng root o group upang maging kagamit-gamit sa instrumento kapag ang P5 ay dumami. Yan. Kapag ang P5 ay dumami. Ngayon, pang-apat po ay ang mga value sa ibabahagi ng value ng mga babahagi. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 6 to 7, ang mga value ay ang mga kultura sa kaharian ng Diyos. Panglima, mararamdaman mong ikaw ay bahagi ng pamilya. Ang church ay tinatawag ng pamilya. Ang iyong group ay isang maliit na pamilya. Nalilinang dito ang relasyon at pakikipagkaibigan. Ang salita ng bawat isa ay nabanggit sa 15 beses mahalin ang bawat isa. Palaksin ang bawat isa upang masunod ito dapat sa group ka. Panganim, mas maintindihan mo ang Biblia. Marami kang matanong at linawan ang mga bagay-bagay, lalo na sa kapag hindi mo maintindihan ang Biblia. Magkinig ka ng mga personal na aplikasyon sa Biblia mula sa kasambahan sa group. Pang-pito, madali mo nang ibahagi at sa iba ang si Jesus na sa mga kaibigan mo, kamag-anak at mga kasamahan sa trabaho o eskwela, kilala at kabarangay o ang iyong 5K. Marami hindi gustong pumunta sa simbahan dahil sa inisip ng iba na pagbabago iyon ng reliyon na kadalasan nating naranasan bilang mga Pilipino. Yan totoo yan. Maraming hindi pumunta. Karamihan sa tao mas gusto ang casual na Bible study sa bahay, ng mga opisina at sa mga eskwelahan. Karamihan po. Mas marami ang tumutugon kapag nakikita nila ang pagmamahalan, pagpapahalagahan, pagiging honest at pagbibigay ng patotoo sa group. Yan lang po. Shalom po sa ating lahat. Sumayin nyo naman ang kapayapaan. God bless you sa ating lahat. Bye-bye. Love you all.